Magandang umaga sa inyo mga kayanggaw. Marami ang nagsasabi na sa ating mundo ay maraming kababalaghan. Isang misteryo na bumabalot na noon pa man, ng unang panahon pa man, ay lingid na sa ating kaalaman na ito ay may nangyayari talagang ganito. Ating pong ibabahagi ngayon ang isang istorya mula sa bayan na ng San Rafael. Sa liblib na bayan, may isang lumang tulay na kilala ng lahat bilang tulay ng San Rafael. Itinayo pa raw ito noong panahon pa ng mga Kastila. Bagamat matibay pa rin ang ekstrukturang ito, bihira nang dumaan ang mga tao rito lalo na kapag sumasapit ang gabi. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa tulay. Ayon sa matatanda, may isang babae raw na nahulog sa ilog sa ilalim nito. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi na nakita ang kanyang bangkay. Simula noon, may mga nakakarinig na ng iyak ng babae tuwing hating gabi. Ngunit, tulad ng ibang alamat, marami rin ang hindi naniniwala. Isa na rito si Marco, isang 22 taong gulang na binata. Mahilig siyang maghanap ng mga lugar na may misteryong kwento at gumawa ng video para sa kanyang social media. Isang gabi, nagpasya siyang puntahan ang tulay ng San Rafael upang patunayan kung ang kwentong ito ay totoo o pawang katawang isip lamang. Ito pala ang sinasabi nilang tulay ng San Rafael. Kapag nawala akong napatunayan dito o nakita, tapos na ang alamat na ito. Sinabi niya pa habang hawak niya ang kanyang kamera. Bandang 11:11 ng gabi nang makarating siya sa tulay. Madilim ang paligid, tanging liwanag ng buwan at ang kanyang flashlight ang nagbibigay liwanag sa kanyang daanan. Tahimik ang buong lugar. Masyadong tahimik. Habang naglalakad siya sa gitna ng tulay, nagsimula siyang mag-video rito. Guys, narito tayo ngayon sa sikat na tulay ng San Rafael. Ayon sa mga kwento, may multo raw na nagpapakita rito. Tingnan natin kung totoo. Halina't samahan niyo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napansin niyang tila bumaba ang temperatura. Kahit tag-init, parang nagyelo ang kanyang mga kamay. Natawa lang siya. Ngunit, nang balikan niya ang kanyang kamera upang tingnan ang re-record niya, may isang bagay na nakapagpanginig sa kanyang katawan. Sa likod niya, kitang-kita niya ang hugis ng isang babaeng nakatayo doon sa dulo ng tulay. Maputi ang damit, mahaba ang buhok, nakatungo, mabilis siyang lumingon, wala namang tao. Kinabahan siya, ngunit ipinagpatuloy pa rin ang pagguha ng video. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarinig siya ng mahinang tunog. Parang may umiiyak. Nanggagaling ito sa ibaba ng tulay. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid at tinutukan ng flashlight ang ilog. Wala siyang nakita. Ngunit, habang nakasandal siya sa rehas, biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong. Napatalon siya sa takot. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog. Nang silipin niyang muli ang ilog, wala na ang kamay. Huminga siya ng malalim. Imposible! Bulong niya. Nagpasyahan niyang umuwi na lamang. Ngunit nang magsimula siyang maglakad pabalik, napansin niyang tila humahaba ang tulay. Kanina lang, ilang minuto lamang ang lakad papunta sa kabilang dulo. Ngunit ngayon, kahit 10 minuto na siyang naglalakad, ay hindi pa rin siya nakakarating. Nagsimula siyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay narinig niyang muli ang pag-iyak. Mas malapit na, mas malinaw. Unti-unti siyang lumingon at doon niya nakita
May ibang babaeng nakatayo sa gitna ng tulay. Basang-basa ang kanyang puting damit. Nakayuko ang ulo. Hindi gumagalaw. "Sinong nandyan?" Sigaw ni Marco. Walang sagot. Maya-maya, dahan-dahang nag-angat ng ulo ang babae at doon niya nakita ang mukha nito. Wala itong mga mata. Tanging madilim na hukay lamang ang naroon. Napaatras si Marco, ngunit biglang nawala ang babae. Kasunod noon, may naramdaman siyang hininga sa kanyang batok. Napakalamig. Dahan-dahan siyang napalingon. Nasa likuran niya na pala ang babae. Napakalapit. Napasigaw siya at tumakbo ng buong bilis. Habang tumatakbo, paulit-ulit niyang narinig ang mahinang tinig. "Hanapin mo ko. Hanapin mo ako. Hanapin mo ako." Hindi siya huminto hanggang sa makarating sa kanyang motorsiklo. Agad niya itong pinandar at mabilis na umalis. Pagdating sa bahay, nanginginig pa rin siya. Pinanood niya ang lahat ng video na kanyang nakuhan. Sa unang bahagi ng video, normal ang lahat. Ngunit sa huling bahagi, may isang eksena nagpahinto sa kanyang paghinga. Makikita sa video ang sarili niyang tumatakbo sa tulay, ngunit hindi siya nag-iisa. May isang babae sa likuran niyang nakangiti habang unti-unting humahaba ang leeg nito. At sa pinakahuling segundo ng video, lumapit ito sa camera at bumulong. "Hindi ka pa tapos." Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang motorsiklo ni Marco na nakaparada malapit sa tulay ng San Rafael. Ngunit si Marco ay hindi na nakita kailanman. Ilang buwan ang lumipas. May mga bagong dumaraan na naman sa tulay. Tuwing hating gabi, may mga nagsasabing nakakita sila ng isang lalaking nakatayo sa gitna ng tulay. Hawak ang isang kamera. Nakatingin sa ilog. At kapag nilapitan nila ito, dahan-dahan itong lumilingon. Ngunit hindi na si Marco ang makikita nila dahil wala itong mga mata. At sa malamig na hangin ng gabi, maririnig ang dalawang tinig na sabay na umiiyak mula sa ilalim ng tulay ng San Rafael. Isa ay babae at isa ay si Marco. Hanggang ngayon, nananatiling nakatayo ang lumang tulay. Tahimik, madilim, at naghihintay ng susunod ng taong maglalakas ng loob tumawid dito pagsapit ng hating gabi. Wakas.